Kaya isa nga po malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Siguro kung meron tayong i-consider na heroes ng mga buhay natin, walang iba kundi yung mga nanay. Sige nga po, palakpakan natin yung mga nanay na naririto. Kung nandyan po yung nanay mo, halimbawa, ikaw yung anak, kung nandyan yung nanay mo, pakihalikan mo nga yung nanay mo, or yung asawa, halikan mo yung asawa mong babae. Sige nga. Yes. Di ba kung meron tayong maitutaguri ang heroes o ng pamilya natin, walang iba kundi yung mga nanay talaga natin. And it was a very approachable talaga sa nanay. Lalo yung mga asawa, mahalin ninyo yung mga asawa ninyo kasi sila yung mga nanay ng anak ninyo. Yung mga anak naman, doblehin ninyo ang pagmamahalin nyo sa inyong mga nanay. Nakita naman natin, napakahirap ng mga kanilang sakripisyo sa buhay natin. Kung mga buhay pa yung mga nanay natin, appreciate natin sila. Siguro pagkatapos itong ating service, i-blow out ninyo sa labas, siguro napakaganda. I-blow out ninyo yung nanay ninyo o yung mga asawa ninyo sa isang mamahaling restaurant. No? I-blow out ninyo, subukan ninyo. Appreciate those things na sacrificial ng mga nanay sa kanilang mga anak at mga asawa. Amen? Ako nga, hindi lang asawa, hindi lang nanay ang turing ko sa aking kabiyak, kundi kaibigan, lahat nasa kanya na talaga. Kaya nga lang, ay nawala na, kaya kaninang umaga nandoon ako. Ayoko nang umiyak. Gusto ko magsaya tayong lahat because the Lord give us a happy moments. Do you familiar with the CNN heroes? Nagbabasa ako last Friday. I was looking for the heroes. Meron ako napili lang sa CNN. Pag nakita natin doon sa YouTube o sa Google, pag ginugol mo, maraming mga tao na kinonsider ang CNN na naging heroes. Isang bagay nakita ko, isang Indiana siya. One of the Indian women, nagminister siya doon sa mga kababaihan nung panahon niya, doon sa India, na mga na-abducted sila. After they were abducted, siya yung nag-minister, nag-rescue siya, kasama siya sa nag-rescue, and they were sold for humanitarian, yung parang sinasabi doon, human trafficking. And this Indian woman, naging kasangkapan po siya. And what an extraordinary effort yung ginawa ng Indian woman na ito. It was an extra courage talaga. Paano niya natulungan yung mga babae na na-abduct sila, na-kidnap sila para ibenta sila sa ibang lugar, no? Maging alipin sila. And not only that, she was nominated doon sa CNN Heroes. Kilala ba natin pangalan nito, si Efren Peña, Florida? Kilala natin? Nung pandemic, matatandaan natin, siya yung nagkarito na dinala niya ang schooling sa mga liblib na lugar na wala silang kakayanan yung mga bata. Tinuruan niya talaga how to toothbrush, sila ng ngipin nila, tinuruan magbasa yung mga bata. Do you remember that? Efren Peña, Florida? Natanyag siya sa Filipino ito. Natanyag siya sa CNN and he was nominated. Nanalo siya ng CNN Heroes. At napakaganda ng kanyang record. Siya talaga yung nagkaroon ng record sa Pilipinas na tinagurian. Yung mga magulang, it was the poorest to the poorer. Yung na-reach out niya po ng mga bata. Imagine natin, pandemic. Kaya siya nahayag na isa sa mga heroes ng CNN. Isa pa, pangatlo, merong isang Pilipina na domestic helper na siya ay nagtrabaho sa Singapore. So, siyempre mga DH naman, alam natin ang mga DH, mahirap ang trabaho niyan eh. So, itong Pilipina na ito, nagtrabaho siya for about more than 20 years. Domestic helper siya ron sa Singapore. And you know what? Yung naging employer niya, from the start, yun talaga, hindi siya umalis doon. For almost 20 years, about more than 20 years, naging loyal siya doon sa paglilingkod. The good thing is, she was a Christian. Doon sa Singapore, nakakilala siya sa Panginoon. So, while she was serving her employer, at the same time, she was serving the Lord. Dalawa ang kanyang trabaho doon. Sabi niya, hindi ako napunta rito para magtrabaho lang ng domestic helper. The main reason I was here in Singapore is to serve God. Mga kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon hindi lang sa Pilipinas, hindi sa iisang lugar. Because hindi natin pwedeng ikahon ang Panginoon kung nasaan lang siya, o naririto o nasa ibang bansa. We can serve the Lord wherever we want. Wherever we put, kung saan kailagay ng Panginoon, pwede tayong maglingkod. Alam nyo, nung mamatay yung kanyang amo, pinamanahan po siya ng 600 million Singapore dollars. Mababasa niyan sa Straits Times ng Singapore newspaper. Pilipina na manahan siya ng ganong kalaki at pinamanahan pa siya ng
mga condominium doon sa Singapore. Napakayaman po ng Pilipina na ito. And gusto kong yung statement, ito ang pangalan niya, Christine, ito yung statement niya. Ang sabi niya, I am the luckiest maid in Singapore with or without the money. Ang ganda ng statement niya, di ba? No? Sabi niya, nung magpunta ako rito, hindi ko hinangad na yumaman ako. Basta lang, maano ko yung mga pamilya ko, maihawon sa kahirapan, yun ang main goal ko. With or without money. Kasi nakita niya, she was serving the Lord first. Ang unang ginawa niya, she served the Lord. Pangalawa, employer niya. Kaya nga sinasabi ni Paul, di ba, ariin ninyong hindi kayo sa tao naglilingkod, kundi kay Kristo Jesus kayo naglilingkod. Kaya tayong lahat dito, ang pinaglilingkuran natin, ang ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi niya, I am the luckiest. Now, I would like to share to you, pinamagatan yung title natin ay Service Award. Yan. Kilala niyo ba si Dorcas? Dorcas was a few character in the Bible in the New Testament, in the book of Acts. Si Dorcas po, siya po yung naghahabi ng mga damit ng roba nung panahon niya. Can you imagine, wala namang makina nung araw right? Ang gawa niya lang, sulsi-sulsi lang siya, tahi-tahi, yun lang. At nakakabuo siya ng maraming damit. And one of the finest na ginagawa ni Dorcas ay yung roba ng mga babae. Si Dorcas po ay pinangalan ng Tabitha. In Hebrew words, Tabitha, meaning she was a beautiful deer. Ano yung, di ba yung pag-Animal Planet? Sino yung paboritong kainin ng mga ng mga lion? Di ba yung gazelle? Gazelle is a beautiful deer kung ibansagan siya sa Biblia. At itong si Dorcas, meron siyang ganong katangian. And inspiring moments ng buhay niya, makikita natin how Dorcas served. Tayo pong lahat ay manalangin. Father, we thank you. We bless your name. Patuloy ka namin pupurihin sa bulwagang ito. Patuloy ka namin itataas. Patuloy na ang pangalan mo lang ang siyang magiging sikat. Lagi magiging bida kayo, Panginoon. At walang iba kaming pwedeng ma-absorb sa oras na ito ay ang salita niyo lamang. Hayaan namin ang Banal na Espiritu ang siyang kumilos ng malaya sa puso, sa isipan namin. Pakilinisin niyo kami, Lord. Alisin mo yung mga personal intention and motives that hinder us, Lord, para kami makalapit sa inyo. At higit sa lahat, ang mensahe, magamit namin na aplikasyon sa praktikalidad ng pamumuhay ngayon, Lord. And apart from your word, we cannot do nothing. Salamat po. Gamitin niyo ang likod bilang tuntungan ng inyong salita. At nawa kami makasumpong ng makabago, malawak na ugnayan, kaunawaan patungkol po sa inyong salita. Purihin ka, sambahin ka sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo at sariling tagapagligtas. Amen. So, I want you to, pagka lalabas tayo mamaya, ito ang pwede nating baunin. Uumpisahan ko na. Serving others wins a great reward. You know, while you are serving others, absolutely makakakuha ka ng reward talaga sa Panginoon. Maraming mga naglilingkod sa Panginoon, just like us. Pakakala nyo, yung pagpapastor, madali. Mahirap po. Kasi kung minsan, ang mga pastor po, ay ang gusto namin, makita ng tao yung ginagawa naming kabutihan. But on the other side, napakasarap po. Even without makita ng tao yung ginagawa mo, merong isang nakakakita kundi ang Panginoong Jesucristo. Yun po yung napakagandang ma-experience ng isang lingkod ng Diyos. Na hindi mo ipinagmamalaki sa kapwa mo, ito ko ngayon ginagawa ako, nagbi-ministry ako. Napakasarap merong someone else, someone there, na nakikita yung ginagawa mo mabubuting bagay. At yun ang ating Panginoong Jesucristo. Serving others, sigurado tayo, we will win a great reward. Uumpisahan ko sa Acts chapter 9, verses 32 to 35. The background nito, yung sa book of Acts, it was the first Christian, like Peter, John, sila Luke, sila Matthew, sila ito na yung kanilang panahon because Jesus Christ was ascended already. Wala na si Jesus Christ. Now, chapter 8, binibigyan ko lang background para pagdating natin sa tatalakay natin, malinaw na sa ating isipan ngayon kung ano yung pangyayari talaga. Chapter 8, it was Stephen. You know Stephen, yung binato siya hanggang sa mamatay? And it was Philip, nagminister siya doon sa eunuch. And chapter 9, ito na yung chapter 9. There was a great persecution on that time, leading by Saul. Si Saul po ay dating, Saul ang pangalan niya, hindi pa siya si Paul. Now, chapter 9, ang introduction nito, nung pumunta si Paul sa Damascus, nabulag po siya. And he encountered Jesus Christ as a big vision talaga. Nabulag talaga siya. Sabi ng vision doon sa kanya, bakit mo ako pine-persecute? Sabi ni Jesus Christ sa kanya. And that was Paul. And in spite that chapter 9, there was a huge persecution. Si Peter po,
nagpupunta po siya sa iba-ibang lugar. Ang dami niyang pinupuntahan to preach the good news, the gospel about Jesus Christ. Yung kamatayan ni Jesus Christ at muli siyang nabuhay, yung resurrection. Now in chapter 9, 32 to 35, a little bit background, si Peter napunta siya ng lugar ng Lida. Lida, doon, ang punta niya roon para mag-preach sa mga sinagoga, para doon sa mga disciples na naroroon na nananampalataya na kay Kristo Jesus, to encourage them, na sabihin sa kanila na magpatuloy kayo, be firm sa inyong pananampalataya. Di ba ang sarap naman ng ganon? Tayo, nagmi-minister tayo to other Christians. Ano ang mini-minister natin? To encourage them na maging matatag sila because ang pagiging Kristiyano hindi po madali. Hindi siya ayahay lang, hindi siya bed of roses. Now, napakaganda for someone, kapatiran natin, pupuntahan ka at sasabihin ka, kapatid, maging matatag ka sa pananampalataya mo. Kasi ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay buhay. Yan yung pinipreach sila Peter. And now, napunta siya sa Lida, may natagpuan siya ron na ang pangalan ay Aeneas. Si Aeneas po, bedridden siya. 8 years po siyang hindi nakakatayo. With his bed lang talaga. Pero ang minister niya talaga, mag-preach ng good news. Nakita niya rito si Aeneas, a paralytic man who had been bedridden for 8 years, na-healed siya. When Peter encountered itong si Aeneas, alam niyo, ang sabi lang ni Peter, nung makita niya, sabi niya, pinapagaling ka ng Panginoong Jesucristo. Tumayo ka, bitbitin mo higaan mo. I was recalled, di ba? Nung buhay si Panginoong Jesucristo, kasama itong si Pedro, ang daming pinagaling ni Jesus Christ using that kind of method, parehong estilo. Remember that 38 years, yung impotent man, patayo ni Jesus Christ? Ang dami po mga paralitikong tao na pinatayo ni Panginoong Jesucristo. And this time, sila Peter na po yung gumagawa. Kaya tama yung sinasabi ng Biblia, ang sabi ni Lord, mas mapapalad yung mga tao na hindi ako nakita. Pero nanampalataya sila because they can do greater things than I. You get that, mga kapatid? Nagkakaintindihan tayo? Tayo ngayon ang sinasabihan ni Jesus Christ, we can do greater things doon sa ginawa pa ni Kristo Jesus, just like Peter. So napatayo niya yun. Ang sabi roon sa verse 35, as the result, ang naging resulta ng pagpapalakad niya roon sa lumpo, many turn to the Lord. Remember that highlight. Many turn to the Lord. Saan? Nasaan siya? Sa Lida. Sa buong bayan ng Lida, kumalat ang balita na itong si Pedro na lingkod ni Jesus Christ, nagpapagaling, nagpapalakad ng mga lumpo. Now, tingnan natin sa mapa. Yung Lida, it was a 10-mile different doon sa northwest ng Joppa. Now, Joppa, Lida, from Jerusalem, napakalayo po. Maybe 20, 25 miles or 30 miles approximately. Ganun kalayo. Imagine natin, wala naman mga LRT noong araw, walang sasakyan po. Paano sila nag-ministry? Samantala ngayon, ang ganda natin, di ba? Susunduin, ka, mag-Bible study tayo, susunduin ka namin ng sasakyan. Naku, ayaw pa. Tinatamad pa. Choosy pa. Ano ba sasakyan nyo? Karag-karag, jeep lang. Naku, magda lang. Nang panahon nila, walang mga sasakyan. Lakad lang sila ng lakad. Nadudumihan ng mga paan nila. Siguro mga amoy putok pa sila nung araw talaga. No? Bira naman sila maligo noon eh. Pagka nakakita lang silang balon, doon sila maghihilamos. Samantalang tayo, we have all the privilege na makapaglingkod tayo sa Panginoon. Now, napagaling, kumalat ang balita. The next slide. Acts 36, chapter 9, verse 36. Ito na yung istorya ni Dorcas. I would like to share to you. Ito na si Dorcas. In Joppa, there was a disciple named Tabitha. A Greek word, her name is Dorcas. So pinangalanan siyang Dorcas. Now in the Bible, very rare, makikita natin, papangalanan ng isang babae as a disciple. Mostly, lalaki ang tinataguri ang disciple. But here, look, the writer of Acts, book of Acts, in-emphasize niya rito, isang babae na disipulo ni Kristo Jesus na taga Joppa, ang makikita natin. Anong katangian? Ang sabi ni Luke, tingnan yung writer, napakaganda ng pagkakasulat niya. Ang sabi ni Luke, she was always doing good and helping the poor. Ini-imagine ko, tinitinaw ko, sabi ko, binubulay ko, o nga, no? Si Dorcas siguro 24 hours, she was doing good and helping the poor. Na mamaya, makikita natin ano ibig sabihin ng poor. Sino ba yung mga nakabilang doon sa poor, sa may hirap? Poorer to the poorest. The next verse, 37. Ito ang pangyayari. About that time, anong panahon yun? About that time, ito yung panahon na nandoon sa Lida, si Peter, pinagaling niya yung lumpo.
Right? About that time ang sulat ng writer So ibig sabihin, maybe the same week, the same day, nung pinapagaling ni Peter yung lumpo doon, itong si Dorcas nagkasakit ng malubha. She became sick and died. Hindi naman narrate dito na detalye kung anong resulta, bakit nagkasakit namatay itong si Dorcas. Sigurado tayo, malubha yung naging sakit niya at siya'y namatay. Ang sabi rito, and her body was washed and placed in an upstairs room. Very familiar in the Old Testament. Si Propeta Elijah, Eliseo, yung dalawang propeta, yun, ganyan sila lagi. Remember that yung pinagaling niya yung babae, yung anak ng babae, doon sa upper room din, hiningahan ni Elijah. The same procedure, pag tinignan natin, parang nagre-reflect sa Old Testament. Now that the New Testament, in the form of Peter, ganito rin yung estilo na makikita natin. At nung panahon nila, pagka ang tao namatay, ini-embalm kagad. Inimbalsa mo kagad yan. But here makikita natin, ma-observe natin, about that time, nung mamatay itong si Dorcas, ang katawan niya, pinaliguan at inilagay doon sa upper room, sa taas ng kwarto. Verse 38, Lydda was near Joppa. Remember that the map, pinakita ko sa yung mapa, di ba? 10 miles ang layo nun, malapit. Paano ngayon makakarating yung balita agad-agad doon? Sabi nito, so when the disciples heard that Peter was in Lydda, the disciples, ibig sabihin yung mga mananampalataya ni Kristo na nando doon sa Joppa. Narinig nila from Lydda na itong si Pedro nando doon sa Lydda nagpagaling na may sakit. Narinig nila. Anong ginawa ng mga disciple doon sa Joppa? They sent 2 men to him and urged him, please come at once. May invitation kagad. Kita ninyo yung Joppa, yung lugar ng Joppa. Nagkakaisa sila. Mga mananampalataya, nagkakaisa sila. Pag mayroong isang kapatiran nila, nangyaring mga nagkasakit, namatay, they were united. Nagkakaisa sila. Anong hinahanap nila? Kagalingan. And this time, Dorcas was dead already. Nagpadala sila ng 2 disciples galing sa kanila. Going to Lydda para sunduin itong si Peter. Another thing, pag tinignan natin, si Panginoong Jesus, nung siya ay nabubuhay, pinasundo siya nung centurion, right? Nung pinasundo siya, ang unang pinasundo niya, 2 Pariseo. Punong pare ng at inire-recognize, alam niya po, itong centurion na ito yung nagpatayo ng ating mga sinagoga. And Jesus Christ went with him. Dito, parehong-pareho. Ang sabi ng 2 disipulo, galing ng Joppa, please come, Peter. Come to us. 39a, tingnan natin yung answer ni Peter. Ang sabi rito, Peter went with them. Just like Jesus Christ, walang tanong-tanong. Walang question. Ba't sino may pupuntahan natin? Siguro kung tayo yung susunduin, no? Baka magtanong pa tayo, sabihin natin, teka muna, may ginagawa ako, busy ako . But here makikita natin, Peter went with them. Ano nangyari? So, travel sila from Lydda to Joppa. And when Peter arrived, Peter was taken upstairs to the room. Can you imagine nung dumating si Jesus Christ, si Peter doon, dilakad siya. Sino man sasalubong niya? Siyempre yung mga nagmo-mourn, yung mga nagdadalamhati. 39b, ito yung mga sumalubong kay Pedro. All the widows stood around him, crying and showing him the robes and other clothing that Dorcas had made while she was still with them. Can you imagine? Dito, na-highlight dito talaga mga widows. Pwede mabuo sa isipan natin, itong si Dorcas, ang tinutulungan talaga niya, mga widows, mga orphans. And remember, nung panahon nila, patriarchally, lalaki po ang talagang, ang mga kababaihan na byuda, wala kayong boses. So wala kayong hanap buhay, kawawa kayo. But here, makikita natin, ang isang katangian ni Dorcas, yung sinabi kanina, she was doing good and helping the poor. Isa sa mga tinutulungan niya, mga byuda, yung mga orphans. Nakita natin, nung sinalubong si Pedro ng mga widow, siguro pinapakita nila, Pedro, tingnan mo, ito yung ginawa ni Dorcas, ito yung mga tinahin niya, ito, umiiyak. Di ba tayo pag namamatayan tayo ng mahal sa buhay, ang lagi nating inaalala yung magagandang bagay na na-experience natin through them, right? Without opening your mouth, ipapakita mo, ito yung ginawa sa akin nung namatay. Just like the widows, they remembered nung nabubuhay pa itong si Dorcas. Ano yung mga ginawang tulong sa kanila ni Dorcas? Kaya sabi ko kanina, mga nanay, siguro kung meron tayong itatanyag na heroes, mga nanay po. Alam niyo yung pagluluto ninyo ng baon ng mga anak niyo, ng asawa niyo, magtatrabaho, kinabukasan, gigising kayo ng maaga. Mahirap po yan. Dapat chine-cherish yan, ina-appreciate yan. Mga anak, mga asawa, appreciate natin yan.
yung mga sakripisyo pagdurusan ng asawa natin. Hindi lang yun ha, hindi madali maging nanay sa bahay, tandaan nyo. Walang katapat na sweldo po yan. Pag naging nanay ka, hindi kayang tapatan ng pera ang pagsisilbi mo sa pamilya mo. Taas yung mga nanay ang kamay dito. Mga nanay po. Saludo po ako sa inyo mga nanay. Mabuti kung buhay pa yung mga nanay natin o yung mga asawa natin. Salamat, nandiyan pa sila. Kaya hanggat nabubuhay sila, ipadama ninyo, iparanas ninyo na mahalaga sila sa buhay ninyo. Mga anak ha, lagi kong bibili yan sa mga anak, ipadama na ninyo sa mga nanay nyo. Hindi yung pag namatay nanay nyo, iyak-iyak kayo sa kabaong, sisisi kayo. Wala nang silbi yun. Ngayon na buhay ang mga magulang ninyo, pahalagahan nyo sila. Palakpakan natin mga nanay. Yes? Sa verse 40, tingnan natin. So, yung senaryo, pinapakita ng mga widow yung ginawa ni Dorcas sa kanila, yung mga tinahi. Ang hirap na mamanahi nung araw. Sabi ko kanina, walang mga makina nun. Ang dami nito mga widows na binigyan ni Dorcas ng mga damit, ng mga roba, mga magagandang hobby niya. Di ba, importante yun? Ang sabi rito, verse 48, Peter sent them all out of the room. Siguro naguguluhan si Peter, pinalibutan siya pinapakita yung mga ginawa ni Dorcas sa kanya si Peter naman sabi niya, pwede bang magsilabas muna kayong lahat? Then he got down on his knees and prayed. Napakaganda ng gesture ni Peter. Remember that yung anak ni Jairus, yung anak niya, nung sinundo siya ni Jairus, di ba? Patay na yung bata Yung sinabi, Talita, gum! Sabi niya, bumangon ka, rise up. Tandaan natin, the same. Pag tinignan natin, kasi nung pumasok sila doon, ang kasama ni Jesus Christ, si Peter, si James, saka si John lang. Now this time, eto na si Pedro, mismong sa kanyang sarili, may experience niya, meron siyang bubuhay, may pabubuhay sa kanyang patay. At ang sabi niya rito, labas kayong lahat. The same procedure, pagkatingin natin, nga, parang si Panginoon. Siguro si Peter talaga, or siguro, hindi lang siguro, totoo, yung mga na-experience niya kay Jesus Christ, naaalala niya, ano? Parang tayo rin. May mga bagay na naaalala tayo na ginawa ng ating mga nauna sa atin. At pag naalala natin, ginagawa natin ngayon, effective naman talaga. And Peter, very effective. Paano naging effective? Ang sabi rito, he got down on his knees. Lumuhod po si Pedro. And he prayed. Siguro yan isang magandang gesture na pwede natin makuha dito sa kwento. Si Dorcas, patay na. And Peter, nanalangin siya. Hindi naman na detalye ko ano ipinanalangin ni Pedro. Kaya ako, ang dami ko ipinanalangin na may mga malubhang sakit na matay halos lahat. Kaya nga sabi sa akin, isang doon, Pastor, ka na babalik dito, papatayin ka ng asawa ng Kapitan del Barrio. Kasi namatay. Kung minsan kasi, alala mga pastor, atat na atat, pag may mga ganyan, pray mo, atat na atat, pastor, in the name of Jesus, mabuhay ka. Atat na atat yung mga pastor, no? Di ba? Kung minsan nga, kakarebuke ng mga pastor, yung mga leaders, yung mga sinasabi lang, sila daw yung mga nag-intercessor sa prayer, napalaya sila si Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, lumayas ka. Sabi naman nakikita, sino pinalayas mo? Si Jesus, siya nga nag-rebuke. No? Sobrang, excited. Pero, pag tinignan natin, sa verse 40b, turning toward the dead, tingnan nyo turning toward the dead, while Peter was kneeling and praying, turning toward the dead, tingnan nyo, ang sinulat ni Luke. Dapat sinabi nila, turning toward to Dorcas. Anong ibig sabihin ni writer? Ina-emphasize dito na itong si Dorcas, patay na talaga. Right? Patay na. Ang sabi dito ni Peter, Tabitha, get up. Malakas po ito hindi mahina. Nag-uutos, may command siya. Tabitha, get up. Ano nangyari? She opened her eyes and seeing Peter. Nung buniksan nung ni Dorcas yung mata niya, nakita niya si Pedro at siya naupo. Siguro ang ganda ng panalangin ni Peter. Bukod kay Peter, ang daming mga nananalangin, yung mga widow na pinalabas niya, no? Tama? Lahat sila nananalangin din, kinakatok nila ang langit. Buhayin mo, Panginoon, si Dorcas. Blessing sa amin si Dorcas. Di ba, ang dami naman ngayon, minsan pag may namatay na, mabuti nga sa kanya, namatay siya. Di ba? May mga ganun na nananalangin at hindi pinapanalangin, mabuhay. Right? Dito, ibang-iba. Si Dorcas, ipinanalangin. And it was granted by the Lord Jesus Christ. Nabuhay po si Dorcas. Kita niyo yung sequel ng istorya.
hindi nila inimbalm kagad si Dorcas. Because on their heart, they have faith. May pananampalataya sila. Nung marinig lang si Pedro nasa Lida, pinasundo nila. Because they knew Dorcas will be alive, bubuhayin ng Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin si Jesus. Tingnan niyo yung ginawa ng gesture din ni Peter. 41 verse, sabi rito, Peter took her by the hand and helped her to her feet. So, itinayo niya, si Dorcas. Then he called for the believers. Sa kanya tinawag yung mga mananampalataya bukod doon sa mga widows. Ang sabi niya, especially the widows, and presented her to them alive. Siguro kung tayo nakita natin yung buhay, baka magtakbuhan tayo, no? Baka mamangha tayo. Pero dahil sa kanilang pananampalataya na mabubuhay si Dorcas, wala sa kanilang ganun takot. Kundi excitement, makita nila yung kanilang iniidolo, si Dorcas, mabubuhay. Kaya tayo, pwede rin naman tayong bumuhay ng patay. Paano, pastor? Di ba? Pwede rin tayong bumuhay ng patay. Spiritually po. Sa pagmi-minister natin, mga kapatid, sa other people, sinasabi natin, mga walang pananampalataya daw, kuno, no? Pwede po tayong bumuhay ng patay. Patay, spiritually, hindi po physically. Someone that there is need, na spiritual na kanilang buhay, patay sila. Wala silang ugnayan kay Kristo Jesus. And so we are, just like Peter, dito sa pinag-aaralan natin. Oo nga, no? We can be like Peter. Peter minister to the dead person. And now, she was alive, si Dorcas. Verse 42. Kanina, sa Lida, yung pinalakad niyang lumpo, the news became shattered o kumalat yung balita tungkol sa ginawa ni Pedro. Lalo dito, bumuhay si Pedro ng patay. Ang sabi rito, this became known all over Joppa and many people believed in the Lord. You know, kuminsan mga kapatid, sa totoo lang, it doesn't matter kung tayo nakikita ang buhay natin maayos, maganda. Hindi naman masama yun, nag-idolize tayo. Si pastor o sino man, maganda ang buhay niya, karapat-dapat yan. Hindi naman masama yun. Pero you know, kahit hindi ka naman nagte-testify, hindi ka nagsasalita sa kapwa mo, may nakikitang kakaiba sa'yo. You are different. Right? Tayo mga believers ni Christ dapat differently may nakikita sa ating kakaiba. Na pero may nakikita sila, yung kakaiba na yun, yun yung Jesus Christ, yun yung Jesus. Yung Jesusness, the essence of Jesusness sa atin. Yung tao yan, dating magagalitin yan. Yung taong yan, napakaikli ng presensya, pero ngayon, bakit nagkaganyan? Of all the people sa buhay natin, di ba ang hirap naman mag-testimony sa pamilya? Siguro sa labas, ang dali mong paniwalain ng tao. Bakit sa loob ng pamilya, napakahirap paniwalain yung mga miyembro ng pamilya mo? Why? Because sila mismo ang nakakaalam kung sino ka. Alam nila kung anong pinag-ugatan mo. Alam kung anong pinagsimulan mo. At lalong alam kung anong baho mo. Right? Pero, yun yung napakaganda. Kapag ang pamilya natin mismo, na-encourage natin, nakikita nila sa buhay natin, without witnessing or testimony sa bibig mo, darling, sweetheart, nabago na ako ng Panginoon. Kahit hindi mo sabihin yun, kahit yung mga anak mo, they were amazed, ma-amaze sila. Kasi dati kang patay. Just like Dorcas, na binuhay ka lang ng Panginoong Jesucristo. Now, nung binuhay ka, lalo kang nagningning. Lalo kang nag-shine. And that shine, the light that shines through you is Christ Jesus. Tayong lahat, hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. Hindi natin kayang magbago ng kapwa natin. Pero kapag kakubilala, naniwala kay Kristo Jesus, kayang baguhin ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin si Christ. Kaya sabi ko kanina, maganda itong motto natin, serving others wins a great reward. You know, ang prinsipyo ng Lord. Pinagkatiwalaan ka ng maliit na bagay, yung parable, right? Pag pinagkatiwalaan ka ng maliit na bagay, napalago mo yun, napalaki mo yun, well done, my faithful servant, ang sasabihin ng Panginoon. Lalo pa sa malaking bagay. Kung sa maliit na bagay, hindi ka mapagkatiwalaan, lalo pa sa malaking bagay. Now, ang sinasabi ko, the point is, tayong lahat naririto ngayon, with or without a huge possession sa buhay natin, siguro ang maganda sabihin natin ngayon, Pastor, Panginoon, yung position ko ngayon, where I am now, kung ano yung position ko sa pananalig ko at pagtitiwala sa Panginoong Jesucristo, yun yung magandang bitbitin ko sa buhay ko. Not only just the possession. Hindi ko sinasabi yung possession, baliwalain nyo na ha. Kung meron kang possession na huge, mayaman ka, marami kang bagay, materials, then do it together with your faith, your stand and position sa harapan ni Kristo Jesus. Because while you are serving others, you will win great reward.
Amen po. Now, itong iwan ko sa inyo, ito ang challenge ko sa inyo. Serve God with what He has given you. Kung minsan kasi, yung wala sa atin, yun ang hinahanap natin. Tinitingnan natin yung kapwa natin, naglilingkod sa Panginoon. Sana ganun din ako. You know, lahat ng binigay sa atin ng Panginoon, may gamit po yan. Kumakanta ka dyan, it is a gift coming from the Lord. Si Dorcas hindi po kumakanta, hindi nagpipreach dito sa pulpito. Anong ginawa ni Dorcas? Doing good to others. Helping the poor, the widows, the orphans, in-acknowledge ng Panginoong Kristo. Hindi dahil miyembro ka ng isang kongregasyon, no? Ikaw ay nabubukod tangi na. Hindi yun pinagbabasihan ng Panginoon. What has God given to you? Ano bang binigay ng Panginoon sa akin? Tingnan mo kapatid, kung minsan kasi ang tinitingnan natin, yung nasa iba. Hindi naman para sa iyon. Kung anong meron tayo, maliit na bagay yan, malaking bagay yan, pareho yan na ibinigay ng Panginoon. Gamitin mo para sa ikaluluwalhati ng Panginoon natin, Jesucristo. Ang lahat ng bagay may gamit po sa atin. Don't look at your own possession. Look at what position you are sa harapan ni Kristo Jesus. Tayong lahat ay yumuko sa presensya ng Panginoon. Minsan pa, O Diyos, maraming salamat sa mensahe na pwede namin kapulutan ng praktikalidad na aral. Pwede rin po namin ito ma-apply sa kapwa namin, sa pamilya namin. Higit sa lahat, Lord, yung mga nanay namin. Patuloy mo po silang palakasin, patuloy na bigyan ng karunungan, at higit sa lahat, yung pagmamanage sa family namin, especially sa mga anak namin, at sa congregation na ito, Panginoon. This is your family. And the root of all these things, Lord, Panginoong Jesus, kayo po ang sentro ng pamilyang ito. Kaya salamat po dahil kayo ang sentro. Marapat lamang pong ibalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, parangal, pasasalamat sa pangalan lang ng aming Panginoong Jesucristo at sariling tagapagligtas. Amen.